Hello, good morning everyone. Ay, good afternoon. Good afternoon. Naka-mute pala ako, sorry. Nahaba ng introduction ko. So today is February 4, 2023, and welcome again to your masterclass in marriage and family relationship. This is our module 6. The last time we had module 5, but divided into 3 parts dahil sa dami ng kailangang pag-usapan about sa differences ng male and female. And the third part of that session, of last week's session, was about the male design and the needs of a woman on a daily basis. Napakaganda nga sanang malaman ng lahat ng lalaki yan para alam nila kung ano yung kailangan ng babae talaga on a daily basis, which was discovered by science. Na because the woman was created emotional, so pinagbabawal na maging harsh sa bawat babae, kahit sino. And that's a law given by the creator or the author of marriage. We have also discussed that kapag relationship ang pinag-uusapan, hindi ito gawa ng tao, hindi ito invento ng kongreso, hindi ito creation ng sino man, that even the great scientist Albert Einstein discovered the theory of relativity, which I discovered to be actually a theory of relationship, that everybody depends on somebody to function well, to live normally. Kailangan maging connected tayo into another product para tayo mag-function well. Kaya nga sa pag-aasawa, pag tayo ay desisyon makisama sa isang human being, opposite sex, nag-asawa tayo, the line is being cut, which is strongly being commanded to us by the author of marriage. Hindi siya actually suggestion. And the biggest mistake of every human being na nagpapakasal, nagpapamilya, is akala nila suggestion na humiwalay sa parents after mag-asawa. And the biggest mistake of every male and female na nagsasama is to insist on their own opinion about marriage. Pinipilit nilang ipasok yung kanilang paniniwala sa marriage, na itong paniniwala ko sa marriage, ito ang alam ko sa marriage. Hindi po ganoon ang design ng marriage. Kaya nga naintindihan din yan siguro ng mga framers ng ating constitution nung hinugot nila ang family code mula sa civil code na persons and family relations. Alam nila na sa marriage pala, wala ka ng say. Kung ano yung kailangan mong ibigay sa asawa mo, ibigay mo. Pero dahil sa kultura ng karapatan or rights na nakagisnan natin simula nung martial law, kaya nga magulo ang martial law dahil sa mga rights na gusto nila, na ini-enjoy ng Western. Ano yun? Yung freedom of expression, freedom to be free, no? Yung kalayaang magsalita, magpuna, which is basically coming from the Western philosophy. At saan ba kinuha ng Western yan, yung philosophy na yan? It dates backwards to the Greek philosophy. Okay? And that philosophy of having individual rights is already the culture during the time of Jesus Christ. Okay? Kaya nga kung pag-aaralan nyo mabuti ang history, pabalik ang ating sangkatauhan for 2,000 years now, hindi ako niniwalang hindi nila na-discover ang mga principles about relationship for over 2,000 years. Hindi ako niniwalang
ako na ngayon ko lang naintindihan ito, na ako lang yung nakatuklas, hindi. Marami pang mga naunang tao na nabuhay for the past 2,000 years na naintindihan ang tunay na kahulugan ng marriage. Okay? Which is, kasal man kayo o hindi, mararanasan mo ang built-in effects, negative or positive, kapag sinunod mo yung requirement ng marriage. Okay? Kasal man o hindi. Now, bakit ba kasi naimbento ang kasal? Na kapag tinanong ko yan sa mga participants ko, sa mga nagpapakasal before, sabi nila, nire-research nila eh. The first wedding happened in Mesopotamia. In Mesopotamia, sabi daw sa history. Sabi daw sa Google. Okay? Now, if you check Mesopotamia, ay talaga namang galing yan, malapit yan doon sa Garden of Eden na pinapalagay nilang doon nagsimula ang Garden of Eden. Because nandun yung 4 rivers being described in the Genesis book, no, in chapter 1 and 2. Kaya from that spot of Garden of Eden, dahan-dahan, diyan tumakbo slowly ang development of human race. Now, if we think about this today, bakit kinakasal publicly ang isang male and female? While I'm writing my second book, which is Tamang Guide sa Pag-asawa o Pagpapamilya, tinignan ko lahat ng mga showbiz personalities na nag-asawa, nagpakasal, at naghiwalay din later on. Inisa-isa ko sila dun sa second book ko. So, kagaya ni Tita Shawi. Di ba? Tita Shawi, 3 years lang ang tinagal ng marriage nila ni Gabi. Tapos na. So, pinaliwanag ko doon kung bakit. So, nagbigay ako ng iba't ibang mga principles doon na violated in the marriage design, in the marriage template. Okay? So, bakit kinakasal ng tao? Bakit inaimbento ang wedding? Kasi sumpaan nga yan. Sumpaan, marriage is a vow, it's a covenant na usually kasi, no, kayong dalawa lang ang gagawa niyan eh. Nagsusumpaan kayong dalawa. Siguro nakita ng mga pilosopo nung unang panahon na kapag kayong dalawa lang ang nagsumpaan, kayo lang dalawa nakakaalam. O, aba, ba't di namin alam? Magkasawa pala kayo? Okay? Kaya, kung makikita mo yung konsepto ng pag-aasawa sa simbahan, sa Roman Catholic, they ask you to submit religious documents and they ask you to submit a license from the government, no? Which is called marriage license. And the church will post your pictures sa pintuan ng simbahan. They call that marriage bonds. Para saan yun? Meron din 10-day period posting yan eh, 10 calendar days, telling all the parishioners na si Maria at si Pedro ay ikakasal. Sino man ang tumututol ay magpunta lamang po sa aming opisina. So, ganoon din po ang concept ng marriage license, no? Sa mga LGU. Pag nag-apply ka ng license, ipopost yan 10 days because sabi ng family law o family code to tell everybody din na sila ay ikakasal. At kailangan kung sinong gustong kumontra, pumunta lang sa opisina para hindi maibigay yung marriage license. Now, pagdating ng araw ng kasalan, meron ding requirement sa family code na kailangan tanungin ang audience. Sa tuwing magkakasal kami, tinatanong namin niya, sino ang tututol sa kasalang ito? So we're giving them the chance to roam around, look around. Baka may umattend na tututol ng mga ex, di ba? And the purpose of that is to tell everybody, eto na, magpapatali na yung lalaking ito, magpapatali na yung babaeng ito sa isa't isa for life, at ito na yung chance nyo para humabol.
habang hindi pa nagpipirmahan. Okay? Sa wedding day. Now, bakit ni-require yan ng family code? Sabi ko doon sa aking second book, ni-require yan dahil sumusumpa kayo publicly. At kapag ginawa niya yan publicly, ibig sabihin, the people who witness your wedding also expects you to keep your vows. Inaasahan ng lahat ng umattend doon sa kasal ninyo na yung pangakong binitawan ninyo sa isa't isa sa harapan nila ay i-observe ninyo for life. Kaya hindi po pwede, hindi uubra na after 5 years, 10 years, eh bigla na lang mababalitaan ng mga wedding guests mo na hiwalay na kayo. They will surely require your explanation. Teka muna, di ba sumumpa ka sa kasal ninyo? Nandun ako sa wedding day ninyo. Tapos ngayon, binabalita mo sa akin na nakipag-iwalay ka na. Alam mo bang obligasyon mo sa akin na magpaliwanag kung bakit? Because I was there on your wedding day. Kaya sabi ng family code, may interest na ang publiko the moment na sumumpa ka sa harapan ng mga tao. At babantayan nila kayo all throughout your lives if you are keeping your vows to each other. Kaya nga, pag merong nagtaksil, tapos tumakbo doon sa isa sa mga ninong-ninang niya sa kasal, tumakbo doon, at nagbabalita na nakikipaghiwalay na siya. Ang unang tatanungin ng ninong-ninang ninyo o ng mga witnesses ninyo ay bakit? Hindi kaagad sasagot yan ng, okay. Okay, sige. Yan pala decision mo, okay. Interesado silang malaman kung bakit. And you are legally obligated to justify your reasons. Pag hindi justified yung reason mo, ay meron sila din karapatang i-judge ka. Parang nagkakaroon sila ng inherent right to judge you dahil you broke your vows in front of them, which you made in front of them several months or years ago. Okay? So, interesado po ang publiko sa bawat nagsusumpaan. That's the reason why na-imbento ang wedding. Okay? That's the most logical answer I can give to why weddings are invented when pwede namang magsama kahit hindi kasal. Diba? Okay? Are you still there? Nakikinig po ba? Yes, sir. Okay, thank you. Any questions so far? Yes. Okay, thank you. So, balikan ko lang ng konti yung ating previous lesson. Yan. Kasi natapos tayo dun sa isang slide na hindi natin na-take. Like this. Ito, you still remember this na kailangan ng wife araw-araw, ang mahabang tulog, ang words of affirmation. Meron akong sisingit pa na principle. Since the woman was created to be emotional, kailangan ng babae yung verbal experience na dapat good experience by telling her words of affirmation, affirming the love that you have for your wife. Yan ang kailangan malaman ng mga husband eh. Kaya kung kayo po ang nagtuturo, ipamukha po ninyo. I'd like to use the word ipamukha para ipagdikdikan. Hindi nila pwedeng sabihan na maganda yung ibang babae, kundi yung asawa lang nila. Because ina-absorb ng babae yan. Kapag sinabihan... Sir, meron po tayong copy niyan na mabigay sa amin. Opo, email ko sa inyo. Thank you, sir. Okay po. So, bawal actually sabihan
ang ibang babae na maganda siya, sexy siya, because ina-absorb ng babae yan, yung experience na yan. Lalo na kung hindi yan ginagawa sa kanya ng husband. That's why adultery or infidelity happens when the husband doesn't know na bawal yun. Sa wife lang yan sasabihin ito. Kaya nga ako nga sobrang ingat na akong mag mambola ng ibang babae kasi hinahabol ako eh. Oo, lalo na noon. Hinahabol ako, napatunayan ko na, aba, totoo pala. Oh, kaya simula nung hinabol ako ng isang single mom na medyo may psychological disorder, sabi ko, naku, hindi na tama yata. Sinasabihan yung babae talaga ng ganun. Only the husband should say that. Yung affirmation. Okay? Quality time, ini-schedule po ito. Hindi po ito basta alam lang natin. Dapat naka-schedule. Detailed communication, the woman requires or demands to the husband yung detailed communication. Hindi pwede yung nakipagkapila ako sa client kong babae, umuwi na siya, tapos na. Hindi. The woman needs the details. Saan kayo kumain? Anong in-order nyo? Sino nagbayad? No? So the husband must be ready to volunteer the information bago pa malaman sa iba yung information. Delikado yan. Ha? Okay? So tell that to our soon-to-be husbands sa inyong mga counseling session. Non-intimate physical affection, hindi kailangan na maging physical lagi ang affection. It can also be non-intimate, like holding hands, pagsasabi pa lang na mahal mo siya, affirmation nga andun kanina eh. She needs non-sexual expressions of the physical affection. Hindi ginamit yung salitang wants, but she needs. Need niya yun. It's like, meron kang sasakyan na bagong kotse, pero mahal man ang gasolina, gusto mo magamit yung kotse mo para hindi ka ma-stress, wala kang choice kundi lagyan ng gasolina yung kotse mo. No, yun ang difference ng needs sa wants. Okay? So I hope malinaw po sa atin to. Pag sinabing needs, whether you like it or not, para mag-function ang relationship, kailangan mong ibigay. No? Ako nga, hindi ako talaga born malambing, no? Hindi ako born malambing because hindi naman ako pinalaki ng environment, hindi ako lumaki sa environment na puro affection yung binibigay sa members of the family. Hindi ako lumaki sa ganun. Kaya nung mag-asawa na ako, hirap na hirap akong mag-adjust, ano? Pero nung maintindihan ko na kailangan ko palang maging malambing kahit hindi ako malambing, kailangan kong gawin dahil kailangan siya ng aking asawa. As simple as that. Okay? Now, as I've explained in our teka, may kumakatok lang po, bubuksan ko lang sandali ah. Yan. So ito yung instruction na nabasa natin the last module na telling the wives to submit themselves to the husband as is fitting in the Lord. And husbands, love your wives and do not be harsh with them. Now, yung submission ay napakalaking issue ito sa mga kababaihan. Alam ko yan na one time siguro in your life, nung mag-asawa kayo, ano ba itong submission? Ano ba ito? Susunod ba ako sa lahat ng sinabi ng husband ko? Magiging sunod-sunuran lang ba ako? Hindi po ito ganito. Hindi po yung ganyan ang explanation dyan. Submission, na pag tinrace back niyo how it was explained in the Hebrew Bible,
Ito yung part na the man was given the task to give the direction to the family. The man. Kasi nga, hindi pwedeng dalawa yung leader eh. Isa lang yung leader sa bahay because any creature with two heads is called a monster. Hindi naman po pwede talaga. Pag pinag-aralan mo yung konsepto ng Diyos, yung konsepto ng creation, everything around us, lahat yan, ang concept ng Diyos ay iisa lang. Iisa lang. One. Just one. Laging one. Kaya kahit meron tayong three components of the body, kahit na merong Trinity na tinatawag ang mga religions, they are still one. Yun lang ang konsepto ng Diyos. Kahit na marami kang puntahan, kahit na marami kang gustong gawin, laging isa lang yung babagsakan natin. That even our physical body, isa lang din ang design. Alam niyo bang the science has discovered also na kahit dalawa mata natin, hindi yan magkapareho. Even our arms, our legs, hindi magkakapareho, no? Even ang ating thumbprints, ilang billion people na tayo ngayon, wala nagkakapareho. Kaya yung submission only means one in mind, one in heart, one in decision, one in spirit, as I've explained the last time. Ando ka ba, Rolf? Nung in-explain ko yung one spirit? Opo po. Sige nga, kung naalala mo pagkakataon. Diba sir, sorry po medyo maingay lang dito. Sige. Opo. Yung sinasabi ko ang spirit na hindi dapat yung decisions nyo, pag nag-asawa ka na rin, isa na yung maging direction. Isa yung magiging Okay. Isa sa lahat. Isa sa lahat na. Opo, isa na. Hindi yung maghihiwalay po kayo. Isip, yung magiging salita ninyo. Kasi pag nagpalaki na kayo ng mga anak ninyo, dapat isa lang din yung magiging takbo ng discipline ninyo. Yes. Thank you, Ms. Rolf. And that's the reason why bakit kailangang maging isa, because wala na paglalagay yung second spirit. Kaya pag dalawa kayong nag-iisip ng separate plans for the family, separate direction for the family, it will never work. It will never work. You always need to meet at the center. Babalik at babalik kayo talaga dapat sa iisang spot where you can travel together in one direction. Okay? Ganun talaga ang design ng marriage, and you have to keep yourselves aligned to that template of the marriage as it is designed. Okay? So, yung loving your wives, and do not be harsh to them. I always tell our participants na loving your wife denotes some action, no? The word love is a verb. So protecting and caring her is loving her. Not saying harsh words is loving her. Being affectionate 24/7 to her is loving her. Not forgetting special days and occasion is loving her. Sakit ng mga lalaki ano, dahil sa pagiging logical thinkers, nakakalimutan yung mga special days and occasion. Kaya wag niyo namang inag si husband kapag nakakalimutan na yung special dates and occasion ninyo, lalo na kung busy yan sa trabaho niya, kung busy yan sa work, at demanding din yung kanyang trabaho, no? Wag nating inag mga misis, ha? Kaya yan din isang part na kailangan niyo maintindihan. Okay? Kaya tulungan niyo lang si husband na maalala niya. Kaya pag pinaalala niyo, wag niyo samahan ng tunog accusation na siguro hindi mo na ako mahal. No? Not like that. Or wala ka namang ibang iniintindi kundi trabaho mo eh, no? Wag nating gaganunin yung husband natin. That's very bad.
Nakalimutan lang pero hindi naman siguro intentional 'yun, 'no? Ako din, nakakalimutan ko, eh. Kaya noon pinag-aawayan din namin 'yan, yung bang feeling niya, wala siyang halaga kasi hindi ko maalala. Walang gano'n. At by the time na maalala niya, magpaplano naman 'yan, kung may panggastos, kung may budget. Walang budget, walang maipaplano 'yan, okey? What else? Not spending too much time on gadgets or friends, social life is loving her, okey? Sandali, okey. So, pagmamahal din yung not spending too much time sa mga barkada, sa mga gadgets or social life, okey? That's a show of love. Next is hindi nahihiya na ipakita yung pagmamahal niya sa wife niya, sa publiko. Naku, konti na lang gumagawa nito, mabibilang na lang kami. Makibibilang na lang kami sa kamay ano, yung hindi nahihiya sa publiko ng pagyakap sa asawa, pag-kiss sa asawa, o hindi naman torrid ano, wala naman tayo sa Paris. Basta 'pag I'm sure 'pag nakakita kayo ng very sweet sa kalye, masasabi niyo na lang, "Sana all." 'Di ba? Kasi hindi lahat ng husbands ay ginagawa ito, mabibilang lang sa kamay. Bakit? Nahihiya, nahihiya. Kapag nahihiya ang husband na na ipakita yung affection niya sa iyo in public, baka meron niyang ibang iniisip or natatakot baka may makakita. 'Di ba? Lalo na 'pag nasa mall, baka meron siyang girlfriend dun na sales lady. Kaya halos hindi ka masabayan sa paglakad. Hmm. Kaya tama bang i-remind yung husband tungkol dito? Aba, tama pong i-remind yung husband. Wag lang kayong maghintay. I-remind niyo na si husband, alam mo bang need ko 'to? Pinag-aralan mo ba 'to? Minsan 'pag napuno ka na kasi, magiging parang tunog nang-iinsulto ka na, eh. So, wag mo nang hayaang umabot ka sa gano'n 'no, yung tunog nang-iinsulto na dahil nanggigigil ka na. Okey? Remind mo lang, oh, 'pag may nakita kayong mag-asawa na sweet, "Uy, nakikita mo 'yun? Oo, sweet naman nung lalaki sa asawa niya." Daanin mo lang sa biro, hmm. Sana lahat ng husband gano'n. So, kaya yung husband mo kapag malakas yung pick up niyan, makukuha niya kung ano ibig mong sabihin, okey? Kaya 'pag mahina ang pick up niyan, ay made-depress ka talaga, ha, wives? Ay naku, kaya napakahalaga na mag-asawa tayo ng smart din na husband. Okay, what else? Not telling other woman beautiful is loving her. Yung hindi pagsasabi sa ibang babae na maganda sila, sexy sila, masarap sila magluto, naku, that's illegal, ha? Kahit na wala yan sa family code, kasi detalye na yan, trabaho na natin yan ng mga counselors para i-detalye yan. Paano ba mahalin ang ating wife? Let's tell every husband this acts of love or showing of love because it's a verb, pandiwa na nagsasaad ng kilos o gawa. Kaya if we sum up those 5 things that every wife needs according to science, according to studies, if we sum them all up, it will boil down to just one word. What is that? Love. Love. Okay? It's written in Ephesians chapter 5, verse 25. And loving your wife also means being there for her in sickness and in health,
Pag nagkasakit ang wife, tapos may pasok ka sa work, ano ang uunahin? Ano ang uunahin? Vanessa? Vanessa? May sakit ang wife? Sir, ano po? Wife, syempre po. Wife dapat. Kaya pag nauna yung trabaho, ibig sabihin iba yung priority ni husband. Iba yung priority ng husband natin. Pag yan ay hindi ka pinili. Delikado yun. No? Kasi nagtutuloy-tuloy yun. That means yung mentality niya, basta makakuha lang ng pagkain, pambili, pang budget, eh okay na siya. Samantalang ikaw, may sakit, sino mag-aalaga sa'yo? Okay? So, it should be the husband. What else? Loving your wife also means that she is your priority. Ito nga, sinasabi natin kanina. Pag yung mentality ng husband, eh, matitest mo yan sa oras ng kagipitan, ano? Kung ano yung totoong mentality ng asawa mo. Kung pamilya ba, ikaw ba, mga anak mo, or yung kanyang business, o yung kanyang trabaho. Natitest yan during crisis. Yung tamang mentality. Kung nasa ang mentality siya. Okay? Kung anong kondisyon ng kanyang mentality sa pagpasok niya sa marriage that is being tested during crisis. Okay? Ako nga pag nagkapera ako, ito, para sa anak natin, deposit mo. Ito, para kay Bernhard. Ito, para kay Matt. Ito, para kay Andres. Bago pa pumunta sa kung kanino yung pera, nakadistribute na sa kanila. Ganun dapat ang mindset ng husband. Laging sa pamilya, laging sa asawa, laging sa mga anak, yung mentality. Okay? Loving your wife also means giving her correct guidance in life. In this verse, dito natin makikita yung katotohanan kung bakit sumusuko ang mga babae sa at one point in the marriage, sumusuko sila kapag yung lalaki ay walang mabigay na tamang direksyon sa kanilang relationship, sa kanilang pagsasama. Sumusuko. So, if you make a study on these celebrities, again, napakaganda kasing gawin sila example dahil itong mga celebrity na ito ay hindi naman to uma-attend ng mga pre-marriage counseling seminar eh. Doc Santos, meron na bang artistang umattend sa'yo sa pre-marriage counseling mo? Wala pa po. Pero may politiko naman po kung minsan na Umattend. umattend kasi stricto rin ako kahit ano pa siya, anak ng mayor or ganun po Oo. kasi pa-attend ko. Oo, dapat umattend sila. Hindi pwedeng porque VIP hindi a-attend. Etong mga artista na to, I've encountered some of them na pinapalakad lang yung marriage license doon sa mga pastor-pastor na ina-hire nila without attending the pre-marriage counseling. Now, it became apparent o very important na maituro sa kanila yung tama. Kaya nga, doon sa aking book, kung nandun ka na sa chapter na binanggit ko, Doc Santos and Rolf, meron akong chapter doon na diniscuss na kailangan yung nagtuturo din ng counseling sa atin ay mayroong moral ascendancy. No? Ang hirap magturo ng isang bagay na hindi mo naman na-experience. Di ba? Kung nagtuturo ka lang by the book, theory lang yan eh. Kahit na naiintindihan mo, wala ka namang application. So, wala kang moral ascendancy to teach, lalo na kung hiwalay ka sa iyong asawa. Ang hirap nung ganon. Kaya ang aking discuss doon sa book ay dapat may kasalukuyang asawa at nararanasan niya personally yung mga tinuturo niya dahil ina-apply niya. At nakikita niyang effective at nakikita niya nagbe-benefit siya doon sa tinuturo niya. Okay?
So it becomes necessary for a husband to qualify himself to be a good advisor. Kailangan marunong mag-advise talaga ang lalaki kasi hinahanap ito at one point sa marriage. Saan ba pupunta ang marriage natin? Ano bang gagawin ko? Ang dami na namin na counseling na na-discover namin na kaya pala nag-malfunction na si Mrs. kahit na maganda ang kanilang buhay, materially, meron pa rin hinahanap si Mrs. Meron pa rin something na hindi niya makita. Ito pala yung hinahanap niya sa kanyang husband. Yung guidance, yung direction. Okay? Kaya nga, if you check the statistics, the highest number of separation is the first 5 years of pagsasama. Sa unang 5 years na pagsasama. Yan ang pinakamataas na statistics. Bakit? Kung gagamitin ko example ang mga celebrities, lalo na yung mga babaeng maid na, no? Maid na nung sila ay nag-asawa, ibig sabihin, like si Tita Chris Aquino. Chris Aquino na yan, bago pa nag-asawa. Ibig sabihin, pangalan pa lang, binabayaran na. Si Sharon Cuneta, no? Sharon Cuneta na yan. Na singer, artista, kahit tulog yan, kumikita yan. Before siya nag-asawa. On the 3rd year, wala na, bagsak na. Wedding of the century pa nga yata yun nung time na yun. What else? Oh, who else? Si Pokwang, at least naka 6 years si Pokwang, nakita ko. Hindi sa isa ko sila eh. Kung gaano katagal sila nagtagal eh. Oo, makikita niyo yan sa Google. Okay? Si Pokwang is already Pokwang nung mag-asawa siya ng foreigner. And it turns out that the foreigner guy ay naging tagaluto lang sa bahay. Si Pokwang yung nagtatrabaho. Kaya tingnan niyo yung lahat ng mga hugot ni Pokwang sa mga interview niya. Ang hugot niya, nagkaasawa siya ng taong bahay na walang plano sa buhay, walang direksyon, walang goal sa buhay. Magmamalfunction talaga ang babae kahit na yan ay kumikita at maraming project. Magmamalfunction yan at one point in the marriage. At yan ay lumalabas, nararamdaman sa first 5 years. Kung nalampasan mo yung 5 years, umabot kayo ng 10 years, nasa tamang mentality ka dahil nagtiis ka. Ito na hindi na ako pwedeng umalpas dito. Hindi na ako pwedeng lumabas sa marriage na ito. Now, ang gagawin mo na lang, wife, is to remind your husband. Magtanong ka ng may respeto. Kung ang tawagan ninyo, darling, 10 years na tayo. O, ano ngayon? Sasabihin ng husband mo. 10 years na tayo, pero parang wala naman tayong nararating. Oo, kasi alam nyo, sa first 5 years talaga, even the first year, the second year, pag yung babae at lalaki na nagkasundo sa goal, tapos nag-asawa, nagsumpaan, nagpirmahan ng marriage contract, na meron ng goal, no? Very clear sa kanila yung kanilang destination. Sa first year or second year pa lang ng marriage, very fruitful na yan. Very productive, automatic na nabibless yung kanilang pagsasama. Pumapasok, left and right yung pera sa kanilang buhay. Pag-aralan nyo, it's working. Na kapag yung male and female pumasok na sa marriage with the right mentality, tapos may bit-bit na silang goal. What is your goal? What is your goal? Pagsumayin natin yung goal natin. Nabibless yan. Talagang kahit hindi sila mag-pray, automatic, the business will be blessed. Lalo na kung sila ay nag-business. And there's a lot of stories like that.
na naging successful yung business ng mag-asawa. Lalo na yung mga OFW natin na matapos mapagod sa kasisilbi sa abroad, umuwi silang dalawa, having the same vision in mind, lumalaki yung kanilang negosyo. O tingnan niyo, i-check niyo yung ano, yung TV program na Kumikitang Kabuhayan. Ang dami naka-feature doon na mag-asawang naging successful talaga together in their business. Hindi yung respective businesses, no? In their own business. O kaya nga yung isang case study natin, or hindi ko alam kung na-present ko to sa Baguio. Doc, naalala mo yung case study natin sa Bohol? Yung mayor ng Bohol? Hindi na, please, hindi po, sir, please refresh me, sir. Pero maalala ko yan pag in-explain nyo po. Sorry. Oo, yung babae doon, yung first female pilot ng Asiana Airlines, AirAsia Airline, tapos si lalaki, yung former mayor ng Bohol, tapos naging board member, then kumandidato si wife, naging mayor din. Ang tawag sa kanila ng constituents nila, power couple, parang Lucy Torres and Richard Gomez. But it turns out, naging tragic yung kanilang marriage. Nagpatayan silang dalawa dito eh. Nasa Google yan. Si wife, tinapon sa dagat. Matapos yata sakalin or barilin. Now, when I check the history ng kanilang pagsasama through different news article, news reports, it turns out na may sariling business si wife, may sariling business si husband. Magkaiba sila ng direksyon. Kaya hindi sila nagmi-meet in the middle. They never had the chance to meet in the middle. Bakit? May sariling goal si wife, may sariling goal si husband. Kaya sayang yung kanilang pagsasama, sayang yung kanilang marriage. Kung narinig lang sana nila tong lesson na to before sila nag-asawa, eh sigurado nakagawa sila ng tamang desisyon. That's how confident I am in telling this, because a person, kapag nakatanggap ng tamang turo, maalala niya yan, makakagawa siya ng tamang desisyon na hindi pa niya natatry. Okay? Kaya yung decision natin, napuprove lang nating tama yan when it becomes very beneficial to our life. When it becomes very useful to our life. Dahil wala pa ako nakitang maling desisyon na tumama yung resulta. Tamang kaalaman will result into tamang reaksyon ng ating katawan. Okay? Kaya nga napakahalaga na yung pinapasok lang natin sa ating kaisipan ay puro mabubuti. Para mabuti din ang magiging reaksyon ng ating katawan. Huwag natin kalimutan yan sabihin sa ating mga husband. Okay? Sa mga applicants natin sa marriage license. Next. The respective designs came from the original source. Wala nang iba kundi ang maker or creator na produktong male and female. Kaya ang keyword for the husband is the word love. Ang keyword for the wives para sa husband nila is respect. Respeto. Now, dito na tayo pupunta ngayon sa respetong part na kailangan ng mga husband. Tingnan natin ha, dito na tayo sa part ng respeto. Pero that comes after this presentation about the origin or etymology of the word wife. At ang role ng wife sa foundation at yung mother's job description. Magkaibang sombrero kasi yan, no? So yan po ang ating i-discuss today. Time check, 3:11, nakaka 1 hour na pala tayo. The word ezer in Hebrew is translated into English as helper.
as wife. Actually, it started from the woman word, yung woman, coming from the word womb, man. Womb, no? Womb. Alam niyo yung womb, yung sinapupunan. Kasi nga, pareho namang man ang male and female. Pero yung the other man has a different model or has a different purpose. Magkaparehong tao, pero magkaiba ang model. Dahil magkaiba ang kanilang purpose. Okay? Sana na nakuha niyo po yun. Naintindihan niyo na yun from the time na we started this class. Okay? So, when Adam saw the woman taken from his ribs after niyang magising, ano? Nakita niya, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. It was Adam who was prophesying. Yun ang kanyang prophetic words nung makita niya kagad yung babae. And for this reason, sabi niya kagad no, ang next statement niya, sabi niya doon sa Genesis chapter 2. And for this reason, the man will live. Again, the man, hindi yung woman. The man will leave his husband, his father and mother to cling unto his wife. Kasi ang wife naman, pag nag-malfunction yan sa marriage, babalik lang yan sa parents niya. Okay, kasi hindi naman nga inutusan yung babae na umalis ng magulang pagkatapos mag-asawa. Only the man or the male ang sinabihan na lumabas at putulin ang koneksyon niya sa kanyang magulang. Okay? So, in many occasions in the Bible, yung helper na word, which is ezer in Hebrew, ay ginamit ng Diyos several times whenever may problema ang mga tao. Okay? Alam nyo, if you really study the mind of God, He has different names in different occasions. Kung ano yung situation, no? Nung tinanong nga siya ni Moses anong pangalan mo? Sasabihin ko sa mga tao. Ang sagot niya, I am that I am. Okay. In some occasions, pag tinatanong siya ng tao, anong pangalan mo? Call me Ezer. Sa oras na pangangailangan. Yun yung binigay niyang pangalan. Kaya dito, sabi niya, sabi dito sa article na to, Ezer describes aspects of God's character. He is our strength, our rescuer, our protector, and our help. And Ezer is the word God used to describe the first woman, Eve. And Eve was someone who would give vital strength to Adam. Eve was designed to be a corresponding and equal partner for Adam. Second box. Third box, presumably it was to alleviate the man's aloneness and partner with him. Yung konsepto na to, na sa babae manggagaling, sa asawang babae manggagaling yung strength ng lalaki kapag siya ay nanghina. Sa asawang babae manggagaling yung kanyang inspiration kapag siya ay nawala sa direksyon. I-remind lang ng wife yung kanyang husband. Di ba sabi mo ganito? Kasi pag lalaki nadidepress talagang yung laman ng utak nagiging unstable, nawawala yung direksyon. And the wife's job is to remind the husband. Napag-usapan natin, ganito ang gusto mo ituloy mo yun. Alam, kaya mong gawin yun. Ganun ang dapat ginagawa ng babae sa husband niya na nangihina. Hindi yung sisisihin pa yung husband na, ikaw naman kasi hindi ka nakikinig sa akin Hindi po yung tama. Kasi hindi po ikaw yung dinesign para mag-direct sa family. Hindi po babae ang inatasan na mag-direct o magbigay ng direksyon sa family. Okay lang na mag-direct ang babae, ayon din sa aking pag-aaral, temporarily. Siya magpapatakbo ng pamilya temporarily, habang si husband hindi pa nakikita yung kanyang sarili. Oo, kasi at one point, talagang darating yung point na susuko ang babae, mapapagod. Bakit? Hindi design ang katawan niya to handle
stress. Anong stress? Mga stress na binibigay in achieving a certain goal. O, kagaya ng kwento ko sa inyo the last time, kung naalala nyo, merong husband and wife na pumunta rito, merong manpower agency si babae, kumikita ng malaki, tapos si husband, nung pandemic, kumita rin siya ng malaki, selling disinfectant, selling mga alcohol, etc. In a year's time, kumita sila ng parang 2 million. Then suddenly, huminto si husband. Nabuhay uli yung recruitment agency ni babae. For 6 months time. 6 months lang. Sumuko na si babae. Iniiyakan niya yung pagsusolong ginagawa niyang direksyon para sa pamilya. So just imagine being trusted by some foreign people from the Middle East, requiring her to produce people, to produce talents para sa Middle East. Yung pressure na binibigay ng trabaho niya na yun, yung negosyo niya, tapos ito si husband, kampante na sa pagdadrive sa kanya, kampante na sa paghahatid sundo, without helping her in the business, without him putting himself in the business. Oo, 6 months time, nag-malfunction yung babae. Kaya nung pumunta dito yun, umiiyak yung babae. Bakit? Sumuko na siya. Sumuko na siya sa mga nagiging response ng husband niya. Every time tatanungin niya kung anong gagawin niya dito sa problemang ito. Laging puro pabiro or walang saysay yung sinasagot sa kanya ng husband niya. Kaya sobrang iyak dito sa opisina na kahit walang appointment, nakiusap baka pwedeng i-accommodate nyo kami kahit wala kami appointment because this is emergency. Eh nakita ko sa wife yung itsura Sabi ko, sige patuloyin mo. So, usap kami for 4 hours dito sa office. Just imagine that. Talagang hindi kayo designed to direct the family. Leave it to your husband. Kaya magkakaroon lang kayong problema kapag yung husband hindi pa alam until now yung kanyang direksyon. Yung kanyang direksyon sa buhay. Okay? Kung saan niya dadali na kanyang family. Okay? So, may question po? Miss Rob, may question ka? Wala naman po, Dok. Nakikinig din yung mister ko. Ay, buti naman, buti naman. Oo, very Very good. good daw po siya. Ano daw? Very good daw po siya, Dok. Meron na siya mga nako-comply. Ganon? Apo. Meron Very na, good very good. At least na-validate natin, di ba? Na tama yung ginagawa niya. That's very good. Okay? So, God created woman as an Ezer, kind of helper. Hindi siya tagalaba, hindi siya tagaluto, hindi siya tagaplansya ng damit ng lalaki, hindi siya tagasilbi, hindi siya silbidora. Helper na may malalim na kahulugan para sa Diyos na dapat mas maintindihan natin. No? The word Ezer occurs 21 times in the Old Testament. In 2 cases, it refers to the first woman in Genesis chapter 2. 3 times, it refers to powerful nations Israel called on for help when besieged, sa oras ng pangangailangan. Kasama na dyan yung pag yung umapaw na, no? Pag umaapaw na yung sperm ng lalaki, kasi every 2 to 3 days daw, nagpuproduce ng sperm ng lalaki, umapaw na, kanino niya ilalabas yan? Sa wife lang. Hindi pwedeng ilabas yan sa labas ng bahay. Ha? Kaya wife, kailangan mong maintindihan ito. Wives, kailangan ninyong maintindihan ito. Ipaintindi po natin ito sa ating mga applicants na pag gusto ni husband, available naman kayo, pagbigyan nyo. Otherwise, ilalabas niya yan sa labas ng bahay, which is very dangerous. At meron pa nga kami nakausap na nurse, Filipina nurse from staying in Germany, laki nung income daw niya doon. So, kinuha niya si husband, papunta doon sa Germany para magsama na sila.
only to find out later na marami palang ni-release si husband sa 3 babae nung nasa Pilipinas siya. Nalaman na lang nung wife nung nandun na sila. So, kinausap ako privately ng wife, itutuloy ko pa ba yung pagpapakasal namin? Sir? Just imagine, ano, ang hirap ng situation niya. Anong ipapayo ko doon? Okay? Sinermonan ko ng sinermonan yung husband doon. Dahil sabi niya, sabi ko, bakit mo nagawa yan? Sabi niya, gusto ko lang mag-release. Yun lang. Yun lang daw ang reason. Gusto na niya mag-release. Kaya nga for every husband na nagtataksil, pag yan nag-release sa ibang babae, lagi pa rin wife yung mahal niya. Lagi pa rin family yung mahal niya. Ako dito studies. Bakit? Ang reason lang naman niya mag-release eh. Hindi para palitan yung asawa, hindi para palitan yung pamilya. Para lang mag-release. Yun lang. Babalik at babalik sa wife. Lalo na kung yung wife ay very respectful sa kanyang husband. Nakukonsensya yung husband na ganun. Kaya nga, lagi kong ina-advise sa mga babae na nag-aasawa, just do your job. Kahit masakit man yung ginagawa sa'yo ng husband mo, do your job, respect him in all he does, at sigurado ako, mamahalin ka niyan na hindi mo kayang masukat later on. At pagsisisihan niya yung kanyang mga pagkukulang sa'yo. Okay? So, again, he is the one who comes alongside us in our helplessness. Binilugan ko po yung mga importanteng detalye dito. That's the meaning of Ezer. Because God is not subordinate to His creatures, any idea that an Ezer helper is inferior is untenable. Ibig sabihin, pag yung husband nagkaisip na inferior sa kanya yung wife niya, ay hindi po yung katanggap-tanggap. Okay? Magkapantay po kayo as husband and wife sa power and authority, nagkakaiba lang kayo sa purpose. Okay? Ayan o. Sa third box sa baba, pakibasa mo nga, Vanessa, gusto ko marinig boses mo. Pakibasa mo yung third box. The woman was not created. Vanessa. Kasi kagawad na lang, kagawad. Taga kitang din nakita. Kung naman magbasa kagawad, third box sa baba. Kagawad Marisa. Hello kagawad. Ay, hindi ko bibigyan certificate to. Hindi nakikinig. Hindi po makano, sir. Ah, okay. Andiyan pala. Buti pala nandyan. Sige ma'am, basa ka. Hindi po makano, sir, yung ano. Ah, hindi mo mabasa? Sir, The woman was not created. Okay, si Vanessa. the woman, Ah, sige ma'am, tuloy mo. Nakikita mo na. the woman was not created to serve the man, but to serve with the man. Hmm. Without the woman, the man was only half the story. Yun. The woman was not created para pagsilbihan ang lalaki, but to serve with the man. Magsilbing pareho. No? Hindi para pagsilbihan ang isa't isa. Or to serve the man. Okay? Ganun din naman yung giving love and respect ay pag-provide ng needs. Hindi para, kumbaga pareho kayong servant to one another. Meron kang kailangan ibigay sa kanya at siya din meron siyang kailangan ibigay sa iyo. Okay? So nobody is inferior. Naintindihan po? Naintindihan po ba? Yes, sir. Ah, Yes, sir. thank you. Dahil nagiging sakit yan ng mga kalalakihan na nag-aasawa na feeling nila dahil sila ang provider, sila ang boss, sila ang merong say sa lahat ng desisyon sa pamilya. Hindi po, ha? Do not disregard the
the fact that your wife is also smart. Ha? Kaya pag hindi smart yung wife mo, eh meron kang kailangan gawin, husband. Gawin mo siyang smart as cultivator. Sino ba yan? Pa-mute po muna. Yan. Okay, so let's move on. Kape tayo, Liz. Ang gusto mo? Kape. Ay, Doc, pa-mute muna, Doc. Ay, opo, sorry po. Yan, okay. So, ano ba ang required na pundasyon sa lalaki, sa husband? Kanina ay na-discuss natin yun sa previous slides. Sa wife, anong foundation dapat meron sa wife para mas magampanan mo ang trabaho mo as a helper? Or ezer in Hebrew, ano yun? Takbuhan ka in emergency cases. Pag nagipit si husband, sa'yo yan dapat mangutang. Sa'yo yan dapat humiram ng pera. Okay? Hindi sa ex-girlfriend. Hindi sa kung kani-kanino. Takbuhan eh. Kaya very practical itong aking mga ina-advise sa inyo dahil dapat i-advise nyo rin sa mga nag-aasawa dahil maliit na bagay ito na hindi pinapansin. Kaya para matakbuhan ka ng husband mo, wives, kailangan mong i-manage yung pera mo dahil pag hindi, hanapin niya ng husband mo. Nasaan yung mga kinita mo? Nasaan yung mga sahod mo? Na ikaw lang ang nakakaalam. Okay? Isusumbat sigurado yan ni husband sa'yo. Hanapin niya. Kaya, wives, you are required to be financially wise para hindi ka makarinig ng sumbat sa iyong husband. Okay? Kapag financially wise ka, bigay lang ng bigay ang husband pag may pera yan, pag kumita yan, tama yung mentality, laging family priority, naku, lagi kang aabutan ng pera niyan. Oo, lalo na pag nakikita niya na minamanage mo nang maayos yung pera mo dahil siguradong i-assume niya na i-manage mo rin ng maayos yung perang pinaghirapan niya. Okay? What else? Parang God in the flesh kayo sa feeling ng mga husband. Yan ang design ng babae. Takbuhan. Yan ang pinakamalapit na takbuhan mo. Husbands, sa tabi mo. Yung wife. Kaya, mga wives, please qualify yourself na maging takbuhan ng husband sa oras na pangangailangan niya. Pag yan depressed, sa'yo dapat tatakbo yan para humingi ng direksyon. Pag nakalimutan niya yung direksyon niya. Okay? Wives, ikaw dapat yung unang hihinga ng payo ng husband mo at hindi yung mga ex at hindi yung kumpare, hindi yung kapitbahay. Okay? Kaya wag mo hayaang magulat ka na lang na meron palang problema husband mo at doon mo pa malalaman sa kumpare mo. Kumpare mo pa yung unang nakaalam na may problema pala yung husband mo. Di ba? Something is wrong. Kaya better qualify yourselves, wives, na karapat-dapat kang takbuhan palagi ng iyong husband sa oras ng kagipitan niya. Okay? Provide strength to him. Kaya nga yung mga movies sa Superman, superhero, andyan yung concept na pag nangihina si Superman, pag nagpakita na yung babae, lumalakas na siya eh. Doon galing yan. Yung konsepto na yan. Kaya nga pati si Batman na hindi naman dating may love interest, nilalagyan na rin ng love interest ngayon. Kasi dati ang kalaban lang ni Batman yung mga kriminal eh. So nilagyan na rin na ng love concept yung mga ibang superhero. What else? Gives compliments to him. Kung hindi pinupuri ng boss ang iyong asawa, ang iyong husband, ikaw ang pupuri niyan, Mrs. Ikaw ang pupuri, wives, sa husband mo. Hindi para sisihin siya, hindi para palabasin siyang tanga,
Hindi para sumbatan na ikaw naman kasi hindi ka nakikinig sa akin eh. No? Maling-mali po yun, Mrs. Ha? Illegal po yun. Mga wives, beware, beware. Pag yan naging habitual, eh magugulat ka na lang. Talagang hindi ka nakakausapin ng husband mo at hindi na interesado sa iya. Pag lagi mo siyang ginaganon, no? Na pinalalabas mong stupid siya, pinalalabas mong wala siyang silbi, wala siyang kwenta, lalo na pag jobless yung husband. Nako, meron akong classmate noon na talagang lalaki yun, ha? Classmate ko sa high school. Nakipag-usap sa akin, hiniyakan ako. Kasi yung babae, dinadala pa yung lalaki niya, no? Doon sa bahay nila mismo. At pinapamukha niya sa husband niya na inutil siya. Nung uwi pa sa bahay, yung lalaki. Just imagine that. Vanessa, pa-mute muna, pa-mute. Vanessa, yeah. Okay. What else? Honors is his decision. Kapag nakonsulta ka na wife tungkol sa isang bagay na kailangan desisyonan, nakonsulta ka na wife. At lumabas sa desisyon ng husband na nanaig yung kanyang idea, eh huwag ka nang magreklamo. Nakonsulta ka na eh. Okay? Hindi ka na neglected o hindi ka na etsapuera sa marriage because you were consulted. Kaya you have to honor his decision. Now, it becomes apparent for the husband to be really logical when he makes a decision. Required sa mga husband talaga yan na maging logical na para makagawa ng best decision for the family. Okay? Para i-honor ng wife. Kasi pag yung desisyon ng husband, despite the consultation from the wife, eh, hindi naging magandang epekto sa pamilya, magrereklamo pa rin si wife balang araw. Okay? Submits to his vision. Na-discuss ko na pa ito. Reminds him of his vision, yung goal niya to keep him back on track. Okay? Pag siya ay nagmamalfunction. Serves as light of the home. Kayo po, mga wives. Kaya nga, nung bata ako, naririnig ko pa yung ilaw ng tahanan yung mother eh. Pero mukhang nawala na ngayon sa ano yan, no? Sa curriculum. Tingnan nyo yung modules ng mga anak natin, baka kung ano-ano na yung sinasabi doon tungkol sa nanay. Napasok na ng komunista yung ating DepEd. Alam nyo ba yon? Kaya we have to beware. Kaya sila ngayon nag-alis nung values eh. Binalik lang ni Duterte yan eh. Noong 2016 eh, pumipirma siya ng law. O, putting back the values education. Kaya check nyo lagi yung mga tinuturo ng mga eskwelahan sa anak natin. Dahil yung mismong matataas na opisyal sa DepEd, even sa CHED, ay may mga link sa mga leftists. That's very dangerous. Okay? Sa mother, again, kanina, wives pinag-usapan natin. Now, your hat as a mother, eto na. You are the enforcer of the leader's law in the home. Ikaw po, wife, yung mother, yung nag-enforce ng batas na binigay ni tatay sa bahay. Ikaw yung nagre-remind sa mga bata ng batas ni tatay. House rules. O, yung TV, 2 oras lang ha, hanggang dito lang. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pagdating alas 12, kakain na tayo at pwede uling manood ng certain time. By 3 o'clock, tutulog na ha. Okay. Ito ang nagiging problema sa bahay kapag isa lang yung nagbibigay ng law. Lalo na kung walang binigay na house rules ang tatay, siyempre, nanay magbibigay ng rules because gusto niyang maayos ang bahay. Yan ang desire ng nanay, maging organized ang bahay. Pero walang rules na binigay si tatay, walang backup si nanay. Kaya these children
dahil mas takot sa tatay, ay wala namang rules na binigay si tatay, ang nanay sinasagot-sagot. Kasi the children expects from their hearts na yung rules sa tatay manggaling. At mas may nararamdaman silang takot kung sa tatay galing yung instruction. Kaya alam nilang mapapalo sila. Pero kung si nanay lang yung gumawa ng instructions ng house rules, walang magbaback up na tatay kapag sinagot-sagot yung nanay. Walang backing up eh. Paano? Isa lang yung ibigay ng rules. Dahil hindi mo rin magbigay ng rules yung tatay. As simple as that. Kaya nga again, isang tagabigay ng rule, yung isa, law enforcer. That is the mother. Okay? And part of your job description as a mother is to nurture the children. To manage the budget. Saves money for the family. Lahat ng pwedeng gawin para makatipid, pag-aaralan, pag-iisipan. Yung refrigerator, alam ba, may sari-sari store kayo. Yung refrigerator ba kailangan tumakbo overnight? Eh wala namang bibili ng soft drinks sa umaga para ay gawing almusal yung soft drinks. Di ba? Something like that. Ang tao bibili ng soft drinks kapag mainit na yung panahon. But siguro mga isa o dalawa lang dyan ang ginagawang almusal ang Coke, ginagawang almusal ang soft drinks. Di ba? It's not normal for a human being na mag-almusal ng soft drinks. Okay? Kaya kung pwede patayin yung rep overnight, sample lang to. If you really want to learn management sa bahay, management of your finances, ganun kayo dapat mag-isip. Okay? Pwede natin patayin yung ref magdamag at sa umaga na natin bubuksan kasi nag-i-aircon tayo sa gabi. No? Kailangan ganun yung pag-aaral na gagawin ninyo if you really want to be financially wise. Okay? You convert your house into an exciting place like heaven. We are the ones who create our environment. Gusto natin ng parang langit na tahanan, tayo po ang gumagawa niya. Kaya pag hindi langit yung ating tahanan, baka naman yan ay maging hell. Parang hell, ang isang tahanan na puno-puno ng sigawan, ng murahan, ng sumbatan, ng bulyawan, hell po ang tawag dyan. Ha? Okay, so mamili po kayo. Yung mga tamang words na gagamitin sa loob ng bahay ay para sa hell po ba o para sa heaven? No? Pag-usapan po ninyo. Mother, you keep yourself beautiful 24/7. Okay? 24/7 para hindi na titingin si Mr. sa iba. Ikaw lang yung lagi niya makikitang sexy at maganda. Okay? Now, we go to the needs of the husband. So wives, remember this. Respect is also a verb. Pandiwa din niya. Not nagging your husband is a show of respect. Not disrespecting his time at work is a show of respect. Kapag alam niyo namang working hour ng husband, huwag niyo nang kulitin, huwag niyo nang tawag-tawagan, working hours eh. Ano lang yung oras na para sa kanya? Edi yung lunch break tsaka coffee break. Okay? Pag pwede namang mahintay pag uwi, yung isang usapin, sa bahay na lang pag-usapan. Not buying things without his consent is a show of respect. Pagpapakita ng respeto daw sa husband, yung hindi pagbili ng mga bagay na wala siyang consent or knowledge. Magbigay kayo ng limitation sa gastos. Halimbawa, yung mga 1,000 below, hindi ko na yan questionin. Basta pag 1,000 pataas, sabihan mo naman ako. No? Yan ang expectation ng husband sa bawat wife. Kasi hindi nyo alam, baka meron na siyang planong bilhin yan. Hindi lang niya nasasabi sa'yo. Ganyan ang ugali ng lalaki, naturally. Yung ini-store lang yung mga plano. Kaya most of the time, siya lang nakakaalam.
Okay? Kaya you better ask and consult your husband. Ha, wives? Plano kong bumili ng ref. Oh, sabi mo sa husband mo yun. Huwag mo siyang i-surprise na bumili ka ng ref na hindi niya alam. That's a big item. Meron pa tayong ref ha. Sira na yan kasi ganito, ganyan Naku, huwag mong gagawin niya, misis, na doon mo palang ipapaliwanag on that day itself yung justification mo bakit ka bumili ng bagong ref. You don't do that to your husband. That's a sign of disrespect. Okay? Not trusting your husband is a show of disrespect. Pag hindi ka natitiwala sa husband mo, pagdududahan mo lahat ng sinasabi niya, that's a show of disrespect. Mararamdaman ng husband mo yan kung hindi mo sinusuportahan or even pinaniniwalaan yung kanyang sinasabi. Kaya it becomes very necessary and important for the husband din na maging truthful sa lahat ng oras. Kaya pag sinira ng husband yung record, yung susunod na sasabihin, wala na Hindi na pagtitiwalaan kasi nasira yung record. Kaya the first time you break your record, husbands, talagang mahihirapan kang kunin uli yung tiwala ng iyong wife. Kaya it becomes extremely very necessary for you not to break your trust record. Ha? Husbands? Not organizing your home is a show of disrespect. Pag makalat ang bahay, misis, yan ay pagpapakita ng disrespect sa husband. May kilala akong mag-asawa, breadwinner si husband, the wife, naging taong bahay na lang kasi dumami ang anak nila. So, pagdating ni husband from work, very stressful din yung work niya. Pagdating sa bahay, mapakakalat, napakaingay, napakagulo. So, sabi ni husband sa kanya, baka naman pwede patahimikin mo ang mga bata. Pagdating ko, at least organize man lang ang mga bahay. Yun bang, maging excited ba kayo sa pagdating ko? Yun ang gusto sabihin ng husband, ano? Para yung husband, hindi nadadaan sa mga bar, hindi nadadaan sa mga barkada, yung bang bahay kagad, yung una niyang uuwian, yung una niyang pupuntahan. Bakit? Yun ang heaven para sa kanya. Yung bahay. Kaya convert that into heaven. Wives. Kapag hindi yan heaven, na mukhang hell sa tuwing uuwi siya, maghahanap ng heaven yan sa labas. As simple as that. Okay? So please teach this to your soon-to-wed couples. They cannot do what they do not know. Okay? So be organized at home. And ignoring him is an act of disrespect. Plain and simple. Okay? Any questions so far? Wala pa naman po. Naintindihan po? Yes, sir. No violent reaction? Walang opposition? Madami po, sir. Natamaan ako, sir. Tinatamaan ako. Natama. Oo nga, mabuti po wala si Doc Don po ngayon. Di niya naririnig. Makalat po talaga bahay. Okay. Pero sir, dahil narinig ko na, magpapaalam na ako pag may darating na Shopee at saka Lalamove. Oops, may Yeah. parating. Paliwanag mo muna bago mo orderin. Kung big item yan, you need to get your husband's consent. Big item. Yung mga small item, hingi kang authority na, 1,000 below, lipstick ko, mga makeup ko, ha? Hindi ko na papaalam sa iyan. Oh. Very clear yung usapan. Di ba? Ang mahirap dyan kapag ang daming the same items yung dumarating sa bahay. Hanggang sa dumadami na yung kalat, no? Pagka wala nang paglagyan sa bahay, nagiging scatter. Sir, Scatter. question. Sige, ma'am. Sir, di ba, we as a working mom, we cannot do all na talagang super clean yung bahay, maayos, tapos ang yaya, gano'n. So, dun lang ako nag-react na parang
Well, tama naman na magandang umuwi at uuwian ka ng husband mo na maayos yung bahay and everything. Yes. Kaya lang, parang sa akin po ay hindi ba parang hindi ba mababaw yun na yun yung criteria or isang judgment na hindi ko din na wala akong respect since hindi ko naayos or hindi ko naging organize yung bahay or ganun. Or siguro dapat maintindihan din nung husband na ang pinakasalan niya ay hindi rin naman super mom or Yeah. super wife. Yun po. May suggestion ako dyan, Doc. Let your house help do that. O, pauwi na si sir mo, maayos na ba yung bahay? Wala na tayong kalat. Di ba? Pagawa nyo sa house help. If you have the capacity naman to pay, kagaya namin, mag-asawa, nagkaroon na kami ng capacity to pay katulong, so hindi na issue sa akin kung hindi si Mrs. yung gumagawa. Merong katulong na nire-remind niya to organize things. At kapag meron naman siyang time, siya na mismo naglilinis. Kapag kaya niya. Kaya hindi na ako nagagalit o nagre-react kapag alam kong galing siya sa work na ang dami niyang kinausap na client, pagod siya, hindi ko siya ipo-force na gawin yon. Bakit? Kasi naintindihan ko, alam ko. Kaya kung alam din ni husband yan na ganyan yung demand ng work mo at naging busy ka the whole day, nakalimutan mong sabihan si katulong, dapat alam ni katulong yun, nakalista sa kanyang task every day. No, by 4 o'clock, yaya, house cleaning na ha, darating yung si sir mo ng alas 5. Something like that. Yung hindi mo na kailangang iutos araw-araw sa katulong dahil nakaprogram na. Again, management. Okay? It takes a little effort for us to really organize our home to make it like a heaven para doon lagi ang diretso ng ating members of the family. Ganun din yung mga bata. Naku, pag hindi heaven sa kanilang pakiramdam yung bahay, hindi nag-uuwian ng maaga yan. Kaya pag-aralan nyo paano ba maging heaven ang isang tahanan. Pag-aralan nyo yung ginawa ng Diyos sa Garden of Eden bago sila magkasala. Yan yung heaven-like. Pag-aralan nyo, yung just Genesis chapter 1 and 2, nandyan kung paano gawing heaven ang isang tahanan. Okay? So, we have 45, 11 minutes na lang. Just very quick, ito na yung last part ng ating presentation today. Bibilisan lang natin, papabasa ko lang sa inyo to isa-isa. 5 things your husband needs every day from patios.com, a site that advocates the building of stronger marriages and happier families. Ang ganda nito. Number 1. Pabasa nga po, Doc Santos. Yes, sir. The need to feel respected. A man's need for respect is every bit as strong as his need for sex. Even in those moments when he doesn't deserve your respect, still give it and you'll be affirming him and bringing out the best in him. Ironically, your husband usually needs your respect the most in those moments when he deserves. Ironically, your husband usually needs your respect the most in those moments when he deserves it the least. Kung kailan po, the least moment pa, dapat doon pa natin ibigay yung ating respect. Yes, yung bang kahit galit ka, gusto mong sumabog, required pa rin na irespeto natin siya instead na i-burst out pa rin imbes na sigawan natin siya. Despite our feelings, kailangan pa rin daw na irespeto ang husband, na hindi kailangan idaan sa sigaw yung feelings na gusto mong ilabas, yung reklamo na gusto mong ilabas. Okay? Dahil yan ang priority ng lalaki daw kahit pa over any other thing. Kung gaano kalaki yung need niya sa sex, ganun din daw kalaki yung need niya sa paghingi ng respeto. Okay? Next. Number 2, Ms. Roth, please, kabasa and explain also. Okay po, Doc. The need for reflection. Most men
have a hardwired need for daily silence reflection. They need to unplug and decompress. This isn't an excuse to lunch on a recliner all night, drinking beer and watching Sports Center. But do your best to give your husband some time daily to have few moments of uninterrupted time to reflect and decompress. Ay, Paki-explain. eto yung ginagawa namin kung mag-ano, mag-asawa. Pero kasi usually na sa amin, every ano 'to, madaling araw 'pag nadating siya, so Hmm, hindi siya makatulog, hmm, eh, nagigising kasi ako 'pag nadating. So, hmm, ayun, kinakamusta ko lang yung, "Kamusta yung ano mo, mm, duty mo, may nangyari bang ano?" Tapos makikinig na lang ako sa kanya. Kasi, mm. ah importante na naiintindihan mo din kung ano yung mga tumatakbo sa isip niya, tsaka Yes, yung thoughts niya, yung mga plans niya. So, yes. minsan tama ba? Minsan tatanungin ka, tama ba yung ginawa niya, gano'n. So, yung Hmm, mga decision making, minsan maganda lang din yung nakikinig ka. oo, buti naman nagsasalita pa rin siya kahit pagod, ha? Mm, Kasi yung ibang husband 'pag pagod yan, walang ganang magsalita, magpapahinga lang muna, yung isip, nag-iisa, gusto nag-iisa. Kasi nga logical, eh. May moment na gusto niya talaga nag-iisa na ayaw maistorbo, okey? At most of the books na binabasa namin dito sa likod ko about relationship, ang tawag daw sa husband, caveman, 'no? Yung mga scientific findings na yung lalaki kapag yan ay gustong mag-isa, ang tawag sa kanila ay para silang nasa cave, yung caveman. That's how the husband is described dito sa, dito sa book na ito, his needs, her needs, okay? Building an affair-proof marriage. Naku, napakarami naming libro dito talaga. Para na kaming merong ano, ang sarap basahin lahat. Okay? Pero iisa lang lagi ang direksyon ng mga yan. Papunta dito sa sinasabi ng love and respect according to the design. Thank you, Ms. Rob. Oh, ito. The need for sex. Vanessa, pabasa naman. Vanessa. Hi, Vanessa. Di kita bibigyan certificate. Kagawad, Marisa. Ikaw na lang. The husband doesn't always have a stronger drive than the wife, but most men place sexual fulfillment and frequency as their number one or number two need in marriage. Daily intercourse may not be possible or practical, but make frequency a priority for more unsexual intimacy in marriage. Huwag natin i-click yan. Kagawad, baka kung saan tayo makarating, ha? Paki-explain mo nga, Kagawad. Ng time yung asawa Hmm. sa sex para hindi sila maghanap din sa ibang tao. Oo. Kahit pagod ka na, gagawin mo lahat para sa kanya. Yun. Pasayahin. Sayawan. Sayawan mo si husband. Okay. The need for sex. Ito yung hindi ito want, ano? Na kagaya na na-explain ko kanina, ito ay need na wala kang choice kundi sundin because kailangan ng katawan ng lalaki. He has to release something na na-generate yan every 2 to 3 days. Daily intercourse may not be possible or practical. Siyempre, kakapagod din yun, ha? But make frequency a priority. Laging nasa priority list niyo lagi, oh, teka muna. Oh, yung sex, wag kalimutan. Nandun pa rin dapat sa listahan. Okay, number 4. Balik tayo kay Doc Santos. Yes, sir. Natawa lang po ako doon sa ating number 3 na sexual satisfaction. Okay. Number 4, the need to feel productive. Men can gain deep levels of satisfaction, energy, and self-respect from what they produce daily through their career and service. Men want to know their work is making a positive difference.
Affirm your husband's work inside and outside the home and look for ways to encourage and support his endeavors. Explain, Doc. Um, Marami po kasing mga tasks and assignments inside and outside ng ating mga husband, or pwede rin more on kang career-oriented siya, even though mga menial means, ganon. So, ang dami nilang pinoproduce, dinideliver na mga deliverables nila sa career and sa environment nila. So, siguro dapat we as wives and partners, i-affirm natin nila na, wow, ang galing mo naman, ganyan, nagawa mo to, ganyan. So, ang ganda, yung very productive, no, ang ginawa mo. Para more or less, magiging yung support na pinakita natin sa kanila, kahit in action na, wow, massage natin or bigyan natin ng kape. O yan, very good ka, darling, ganyan, congrats. O kaya naman po, yung in-encourage natin sila, or galing mo, so next time, siguro, ano ka na, ang dami mong magiging more productive tayo, gano'n. So, na-feel nila na may pala sila, may worth pala sila, or meron silang nagawang mabuti at nakatulong sila sa family. So, we need to affirm that sa kanila. Yes, thank you, Doc. At dyan ako confirm or nababalidate ng husband na naniniwala pala sa akin yung wife ko. Di ba? Kasi lalong malaking problema yan sa husband kapag pinalaki siya ng magulang niya na hindi man lang siya pinupuri sa kanyang mga ginagawa. No? At kung pinalaki naman siya, on the other hand, sa mga pagpupuri, sa pagiging bilib sa kanya ng parents niya, tapos nag-asawa siya sa isang asawa na hindi nino-notice or hindi man lang nire-recognize yung kanyang mga efforts, talagang magmamalfunction si husband. Okay? So, whether pinalaki siya ng magulang niya sa puri or not, hahanapin at hahanapin niya yan sa married life. Lalong-lalo na sa kanyang wife. Okay? Kaya pag hindi yan titikman, di ba? Pag pinutol na nga ng husband yung connection niya sa parents niya, wala na magpupuri sa kanya eh. Sino nang pupuri sa kanya? Wife na lang yung natitirang dapat magpuri sa kanya because he cannot expect his employer to do that to him all the time. Naranasan ko yan eh. Yung mga efforts ko sa opisina before, yung pinapasukan ko, tinitake nila yung credit, tapos sasabihin ko sa wife ko, kay Ma'am Shi, si Ma'am Shi ang nagbibigay ng credit sa akin. Hindi yung hindi nabigay ng employer ko, kay Ma'am Shi Paula ko nakukuha. That was long time ago. Okay. Number 5. Miss Rolf, number 5 na tayo. The need to feel strong. Every little boy wants to grow up and to be a superhero. And grown men still hold those same desires to be strong and heroic. Regardless of how much or little we can bench press or the size of our love handles, we want to feel like powerful protectors of our families. A wife's words and actions have the power to make a husband feel like a hero. So build him up and help him become the best version of himself. Okay, explain. So, ayun nga, Dok. Napaka-importante no sa mga mister natin yung lagi ito usually pag down na down siya, hindi kaya mo 'yan. Ikaw 'yan eh. Hindi pwede. At saka nandito ako, aalalayan ka namin, yung mga ganon. So, parang nagkakaroon siya ng power. May mga instances nun yung mister ko na parang, kaya ko ba to? Mag-a-apply ako sa ganitong lugar. No, kaya mo yan, tay. Push mo lang yan. Anong tawag ito? Marami kang alam, marami kang skills. Kasi kung hindi manggagaling sa atin, mga misis, yung ganong positivity na mga salita, parang mas lalo siyang panghihinaan ng loob. Oo nga, kasi hindi na niya may expect yung parents niya na sabihin pa sa kanya dahil di na siya bata eh. Di ba? Asawa na talaga magbibigay niyan eh. Hindi na yung parents niya. Tapos na eh. Naputol na nga eh. Yung communication, naputol na yung tatlong bagay na na-explain natin. The spirituality, the emotional attachment, also the psychological attachment. Okay. 5 things. Bibihin lang natin uli. Number 1,
Ito pangailangan ng babae, in no particular order naman daw to, sabi ng site, 5 daily needs of man, hindi wants, needs. Number 1, the need to feel respected, the need for reflection, the need for sex, talagang naka-specify yan sa items, the need to feel productive, the need to feel strong. At ang pangangailangan na yan lahat ay dahil sa design ng kanyang pagkatao bilang husband. Kapag siya ay naging husband na, siya ay leader. Kailangan ng respeto ng isang leader ng tahanan. Kailangan ng love and honor na responsibilidad ng wife. Responsibilidad niya sa wife niya. Ganon din naman yung wife. So kung makikita niyo dito sa chart, yung responsibility ng wife is to submit and respect. Yung responsibility ng husband to love and honor the wife. Yung resulta, effective witness para sa wives at effective prayer life para sa husband. Kaya napakahalaga na yung lalaki ay laging nakakonect, naka-attach siya sa source niya who is God para lagi siyang magkaroon ng direksyon sa buhay. Lalong-lalo na para sa pamilya. So, again, babalikan ko tong Abraham Maslow study na checklist na dapat nating binibigay sa isa't isa with the priority of love and respect. As I've explained, lalo na sa ating mga anak. Kaya magandang matutunan din ito ng mga mag-aasawa na lalo na sa population topic, kapag ikaw ay kayong dalawa nagkaanak na, ito ang checklist ninyo. Mabibigay nyo ba to? Kaya ba ng time nyo to? Pag nadagdagan ng anak, mabibigay pa ba natin to? Kaya ba ng oras natin to? Pag nadagdagan pa uli ng anak, mabibigay pa ba natin itong mga oras na yung mga items na nandito kung tayo ay sobrang busy na sa overtime para lang hindi tayo tumira sa kalye. No? Ganun dapat talaga mag-usap ang mag-asawa. Pinag-uusapan yung detalye. Kaya pa ba natin kapag tayo ay nagpamilya na at nagparami ng anak. Kaya nga pag may negosyo, dapat talaga maturuan yung bawat husband na magnegosyo. Doon pa lang sa pre-marriage counseling, maintindihan nila na sila ay dapat nagne-negosyo na kapag nag-asawa. Hindi na dapat empleyado. Okay, so end of module 6. Itong video na dapat papanoorin natin ay sa next session na natin i-play. So any questions po so far? Wala naman po. Malinaw po yung discussion po ngayon. Sige, diretso mo na sa feedback, Ms. Rof, yung iyong moment. Ano lang po, good afternoon po sa lahat, no? At thank you din po kasi natuloy ulit yung class natin ngayon. So, ang more on realizations ako, no? So, talagang sa pag-aasawa, naalala ko lang, sir, yung lecture natin last time na hindi talaga dapat yung, ikaw yung kabiyak, yung better half, no? Yung ganun. Mali. Konsepto ng, ikaw ang pupuno. So, dapat puno ka na. Yes. Para more on give ka na lang doon sa asawa mo kung ano yung Yes. mga ini-expect niya rin sa'yo, ganyan. Mm. Tapos yung mga needs na dapat ay naibibigay mo. And ganun din yung balik niya kasi puno na rin siya, ready na rin Yes. siya. At napaka-importante talaga na isa lang yung tinutumbok ninyong dalawa na direction, yung goal ninyo as husband and wife. Kasi nga most commonly nung mga na-encounter din namin na mga marriage na unsuccessful, talagang may ibang gusto yung misis, may ibang gusto rin yung mister, na talagang nagiging chaotic na siya. Yung mga unang taon, na pa nila, naiinda pa eh. Oh. Hindi pa pinapansin. Pero sa mga susunod na taon na, talagang ultimo pambili ng shampoo, pinag-aawayan na, shampoo, napkin. So, yung mga gano'n na hindi mo nga binibili. Pero kasi, yun nga, wala kasi silang quality time, detailed communication, yung mga nabanggit Yes. doon. So, Yes. mas nagiging maliwanag na sa akin ngayon yung mga cases, no, nung mga nahawakan namin na mga
mag-asawang laging nag-undergo for counseling, conference, Mhm. kasi nga Mm. sa una pa lang may problema na. Yes. So, napakahalaga talaga ng role ng mga pre-marriage counselors Mm. pagdating sa sa mga mag-aasawa pa lang. Yun lang po. Yes, napakahalaga na matutunan nila ito agad sa unang araw ng kanilang pag-asawa, yung tamang impormasyon para magkaroon sila ng tamang desisyon. Yan. Mas nakaka-excite na lalong ituro, di ba, Doc Santos? Yes, sir. Opo. Feedback po, So, Doc? Apo. Yung takeaway ko po today, sir, no, ang may Mm. impact sa akin. So, nag-focus tayo ngayon sa husband naman po. So, Mm. maganda po yung pinag-usapan since, di ba, ako ay babae. So, Mm. mas nag-agree ako doon sa last module natin. Apo. Kasi since I'm a woman, talaga namang Mm. parang feeling ko may kakampi ako ng mga explanation nyo dahil talagang for role of women and needs of women. Yes. Ngayon, hindi ko akalain na Mm. meron din silang need, no, Mm. as a husband, kasi kailangang ma-discern natin pala talaga na sabi nyo nga kanina, no, we are one. Yun palagi ang Mm. standard ng marriage, no, Mm. in body, in mind, spirit. Sabi nyo yung session Yes. nyo nga, Yes. ilan ba ang spirito ng Mm. tao? 'Di ba? Isa lang. So kung kahit Yes. dalawa kami, one spirit pa rin. So dapat pala maintindihan din namin as a counselor at ipaintindi namin sa aming mga ikina-counsel, mga couples na may need din ng husband. Kasi alam nyo, i-share ko lang, may mga cases ako na mga 1 year pa lang sila, no? Mm. And then usually sa Facebook nag-meet or mga ganon. Mm. So nasa heaven ano pa sila stage. Mm. To the point na yung babae ang prinsesa pa on that Mm. level. Kaya Mm. lahat ng needs ng babae binibigay niya kasi 1 year pa lang sila nasa courting Mm. stage pa nga lang pero magpapakasal na. So dapat ipaintindi namin na hindi all the time na needs mo ang Mm. i-expectin mo dahil may needs din pala ang isang husband. So yun po yung mag-impact sa akin ngayon na surely sa Tuesday ay may additional input na naman ako sa kanila. Yun. Nakaka-excite lalong magturo, Doc, di ba? If we are learning all these things from the design itself of marriage. Ako nga, nung matuklasan ko lahat ito, talagang na-excite akong ituro. Nationwide, that's my goal, to teach this nationwide to all pre-marriage counselors. Yeah. Yes, sir. Thank you again, Doc, for attending. Si Ma'am Vanessa, nandiyan ka na? Miss Vanessa. Ay, si Kagawad na lang yata na iwan. Kagawad, ikaw na lang. Feedback. Yes po. Ang ano lang din po na hindi po porket na gusto lang namin mga babae na gusto lang namin. Iintindihin dapat yung nararamdaman ng mga asawa namin. Pagka Yes. gusto lang namin bumili ng gamit, yun lang. Kami ang masusunod. Hindi na namin sila re-respeto. Dapat talaga yung respeto nandun talaga sa nagsasamahan. Oo. Diba? The more na irerespeto yung lalaki, the more na mamahalin ka niya. Testingin mo. Try mo. Kagawad. Oo. Hindi lang kasi, pag nag-doubt kasi tayo, talagang mahirapan tayong gawin. Huwag tayong mag-doubt kung yun ang kailangan gawin. Okay? Para makita mo yung effectiveness. Doon ka magiging wise. Okay? So, let's have a picture taking. Teka, stop share. Yan. So, open ng video. Picture tayo. Yeah. Miss Rob, picture tayo. Ready? 1, 2, 3. One more. Ito ay 1, 2, 3. Okay, thank you. See Yes, you sir. again next Saturday. Bye-bye. Doc, ini-take ko invitation letter, Nga pala. Yes, sir. I will. Yes po. Email ko po sa inyo, sir. Sige, salamat po. Sige po. Miss Rob, I hope you're enjoying reading my book, ha? Yes. Opo. Sige. Salamat po sa klase today. Thanks again. See you.